Dati, may kapitbahay ako na napakadirekta kong magsalita. Sa tuwing napapansin niyang may maling ginagawa ang isang tao, direkta niya iyong tutukuyin. At dahil doon, madalas na pasasama niya ang loob ng mga tao. Patalikod siyang pinag-uusapan ng ibang mga kapitbahay. Sinasabing, bakit gumagawa ng gayong kahangalan ang isang tao na mukha namang matalino? Sa paglipas ng panahon, nagsisialisan ang mga kapitbahay kapag dumarating siya habang nag-uusap-usap sila. Unti-unti, nilalayuan siya ng mga ito. Malaki ang naging epekto sa akin ng mga bagay na ito. Kaya naniwala ako na sa pakikisalamuha ko sa iba sa hinaharap, hindi ako dapat maging prangka na tulad niya. Para hindi ako ayawan ng mga tao. Sabi nga sa kasabihan, tumatagal at gumaganda ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan ng mabubuting kaibigan. At kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hahampasin sa muka. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Kapag napapansin mo ang mga problema ng ibang tao, sapat nang alam mo ang mga iyon sa puso mo. Hindi mo na kailangang tukuyin pa sa kanila. Kung gagawin mo iyon, may ipapahiya mo sila. At malamang na mapasasama mo ang kanilang loob. Kaya, sa tuwing may napapansin akong problema sa ibang tao, hindi ko ito direktang sinasabi. Lahat ng kapitbahay sa paligid ko ay gustong-gusto akong kasama. At sinasabi nila sa akin ang kahit anong bagay. Pinupuri pa nila ako sa pagiging magaling makisama at madaling pakisamahan. Matapos akong magsimulang manampalataya sa Diyos, ganito ko rin pinakitunguhan ang relasyon ko sa mga kapatid. Kung may napapansin akong mga problema o pagbubunyag ng katiwalian sa kanila, ayaw kong tukuyin at ilantad ang mga iyon. Naniniwala ako na sa paggawa niyon ay mapapahiya sila at mapupuna lang ang mga pagkukulang nila. At mapasasama ko ang loob nila. Pagkatapos kong maranasan ang ilang bagay, saka ko lang naunawaan na ang pamumuhay ng umaasa sa ganitong mga paraan ng pakikitungo sa mundo ay salungat sa katotohanan. Noong kalagitnaan ng Setyembre 2023, pumunta ako sa isang iglesia para maglingkod bilang leader. May ilang kapatid na nag-ulat na si Sister Jaujan na nangangaral ng Ebanghelyo ay may mapagmataas na disposisyon. Nagsasalita siya ng hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng iba. At medyo nalilimitahan sila kapag kasama siya. Hiniling nila sa akin na makipagbahaginan kay Jaujan at himayin ang kanyang mga problema para tulungan siyang maunawaan ang sarili niya. Sa isip-isip ko, kailangan ko talagang tulungang himayin ang mga problema niya. Kung hindi, patuloy lang siyang magsasalita at kikilos batay sa mapagmataas niyang disposisyon. Hindi lang malilimitahan ang mga kapatid, kundi maaapektuhan din ang gawain. Gayunpaman, naisip ko naman, bago pa lang ako sa iglesyang ito at hindi ko pa gaanong kilala si Jaujan. Kung ilalantad at hihimayin ko siya agad pagdating ko, hindi ba't mapapahiya siya? Paano na kami magkakasundo sa hinaharap? Matapos kong pag-isipan, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin. Pero sa huli, napilitan akong puntahan si Jaujan. Nang makita ko siya, parang binusaran ang bibig ko at matagal bago ako nakapagsalita. Naisip ko kung paanong madalas ko pa siyang makakasama sa hinaharap. Kung mapasasama ko ang loob niya, hindi ba't ako lang din ang mahihirapan? Nagdesisyon akong saka nahimayin at ilantad ang mga problema niya. Kaya binigyan ko na lang siya ng isang malumanay na paalala para mag-ingat sa paraan ng pananalita niya sa hinaharap at huwag ipakita ang pagkayamot sa mukha niya
dahil nalilimitahan nito ang mga tao. Narinig ito ni Zhaojen at sinabing, prangka ako at wala naman akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko. Mag-iingat na ako sa susunod. Habang pauwi, naisip ko kung paanong walang pagkaunawa si Zhaojen sa sarili niyang tiwaling disposisyon. At sa puso ko, medyo sinisi ko ang sarili ko. Gayunpaman ay naisip ko ulit. Tinukoy ko naman sa kanya ang ilang problema. Kapag nakita kong nagbubunyag na naman siya ng mapagmataas na disposisyon sa hinaharap, doon na lang ako makikipagbahaginan sa kanya at ilalantad siya. Hindi nagtagal, iniulat ng diakono ng pagdidilig na si Wang Hong, ang leader ng pangkat ng pagdidilig, ay ilang beses nang idinahilan ang panganib sa kapaligiran para iwasan ang paggawa ng kanyang tungkulin at pagdalo sa mga pagtitipon. Pinababayaan ang dalawang grupong responsibilidad niya. Matapos kong maunawaan ang sitwasyon, natuklasan kong takot siyang maaresto at makulong. Namumuhay sa takot, palagi siyang naghihinala na may sumusunod sa kanya. Maraming beses na siyang tumanggap ng pakikipagbahaginan, pero wala siyang nakamit na anumang pagkaunawa. Kaya gusto ng diakono ng pagdidilig na ako ang makipagbahaginan sa kanya. Alam kong kailangan kong hanapin si Wang Hong para makipagbahaginan sa kanya sa lalong madaling panahon. Pero naisip ko naman, hindi pa kami nagkikita ni Wang Hong. Kung ilalantad ko agad ang mga problema niya pagdating ko pa lang, iisipin ba niyang wala akong simpatiya? Paano kung mapasama ko ang loob niya? Bago pa lang ako sa iglesyang ito. Kung magpaparoot pa rito ako sa paghihimay at paglalantad ng mga tao sa simula pa lang, pinapasama ang loob ng lahat, masusuklam ang lahat sa akin at ihihiwalay nila ako. Mahihirapan na akong gawin ang gawain ng pamumuno sa hinaharap. Mas mabuti pang maghintay ako hanggang sa maging pamilyar na ako sa lahat ng aspekto ng gawain ng iglesia. Kaya, hindi ko pinuntahan si Wang Hong para kausapin. Sa halip ay humiling ako sa diakono ng pagdidilig para makipagbahaginan sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin nagkaroon ng anumang resulta ang pakikipagbahaginan niya. Sa ganitong paraan, tumagal ng tumagal ang problema ni Wang Hong. At mahigit 1 buwan siyang hindi dumalo sa mga pagtitipon o gumawa ng kanyang tungkulin. Makalipas ang 2 buwan, sumulat sa amin ang mga nakatataas na leader para mag-usisa kung gaano namin kahusay na tinutupad ang aming mga tungkulin. At kung maagap ba kaming nagbibigay ng mga payo at tumutulong sa mga kapatid kapag natutuklasan namin ang kanilang mga paglihis, problema o mga tiwaling kalagayan. Sinipi sa sulat ang isang sipi ng mga salita ng Diyos tungkol sa mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa na umantig sa puso ko. Naalala ko noong kararating ko pa lang sa iglesyang ito at iniulat sa akin ng mga kapatid ang problema ni Zhaojen. Bahagya ko lang kinausap si Zhaojen tungkol sa problema niya. At hindi ko hinimay ang kalikasan at mga kahihinat na ng pagkilos niyang nakakapit sa kanyang mapagmataas na disposisyon. Dahil doon, walang naging pagkaunawa si Zhaojen sa kanyang sarili. At hindi talaga nagbago ang mapagmataas ng disposisyon. Isa pa, palaging namumuhay sa pagkaduwag si Wang Hong at hindi dumadalo sa mga pagtitipon. Hindi niya nagagawa ang kanyang mga tungkulin. Sa kabila nito, hindi ako nakipagbahaginan sa kanya o tumulong sa kanya. Bilang leader ng iglesia, kapag nakita ko ang problema ng isang brother o sister nang hindi ito tinutukoy, tinutulungan sila o tinutupad ng maayos ang sarili kong mga responsibilidad, hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi ako gumagawa ng tunay na gawain? Nang maisip ko ito,
nakonsensya ako at hindi mapakali. Pagkatapos, pinuntahan ko si Zhaojian at inilantad at hinimay ang mga pagpapamalas, kalikasan at kahihinatnan ng pagkilos niya dahil sa mapagmataas na disposisyon. Matapos makinig sa akin, nagkamit siya ng kaunting pagkaunawa sa sarili niya at naging handa siyang magbago. Pagkatapos, pinuntahan ko si Wang Hong kasama ang diakono ng pagdidilig. Nakipagbahaginan kami at hinimay ang mga problema niya. Isinasama ang mga salita ng Diyos at naunawaan ni Wang Hong ang kanyang makasarili at kasuklam-suklam na tiwaling disposisyon. Nang maglaon, sinimulan na niyang gawin ulit ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ng pagbabahaginan, nang makita kong hindi ko naman napasama ang loob nila tulad ng inakala ko, bagkus sa kabaligtaran ay nakatulong pa sa kanila, pinagsisihan ko na hindi ako nakipagbahaginan sa kanila ng mas maaga. Pagkatapos, pinagnilayan ko ang sarili ko. Anong tiwaling disposisyon kaya ang dahilan kung bakit hindi ako naglakas loob na ilantad at himayin ang mga problema ng mga kapatid? Nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, bilang isang leader, kapag may nakikita akong problema sa mga kapatid, dapat akong magbahagi tungkol sa katotohanan. Tukuyin ang mga problema at tulungan sila. Pero natakot akong mapasama ang loob nila. Kaya hindi ako naglakas loob na makipagbahaginan at ilantad ang mga problema nila. Alam kong hindi ito naaayon sa iyong mga layunin. Naway, bigyan mo ako ng kaliwanagan at akayin akong maunawaan ang sarili ko at matuto ng mga aral. Sa aking paghahanap, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. May isang doktrina sa mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na nagsasabing tumatagal at gumaganda ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan ng mabubuting kaibigan. Nangangahulugan ito na para mapanatili ang mabuting pagkakaibigang ito, dapat manahimik ang isang tao tungkol sa mga problema ng kanyang kaibigan kahit malinaw niyang nakikita ang mga iyon. Sumusunod siya sa mga prinsipyo ng hindi paghampas sa mga tao sa mukha o pagpuna sa kanilang mga pagkukulang. Nililin lang nila ang isa't isa. May mga bagay silang itinatago mula sa isa't isa at nagpapakana sila laban sa isa't isa. Bagamat alam na alam nila kung anong klaseng tao ang isa't isa, hindi nila iyon sinasabi ng tahasan, kundi gumagamit sila ng mga tusong pamamaraan para mapanatili ang kanilang ugnayan. Bakit na naisin ng isang tao na ingatan ang gayong relasyon? Tungkol iyon sa hindi pagnanais na magkaroon ng mga kaaway sa lipunang ito, sa loob ng grupo ng isang tao, na mangangahulugan ng madalas na paglalagay ng sarili sa mapanganib na mga sitwasyon. Dahil alam mong magiging kaaway mo ang isang tao at pipinsalain ka niya matapos mong punahin ang kanyang mga pagkukulang o matapos mo siyang saktan, at dahil ayaw mong ilagay ang sarili mo sa gayong sitwasyon, ginagamit mo ang doktrina ng mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na nagsasabing, kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa mukha. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Batay rito, kung ganoon ang relasyon ng dalawang tao, maituturing ba silang tunay na magkaibigan? Hindi. Hindi sila tunay na magkaibigan, lalong hindi sila magkatapatang loob. Kaya, ano ba talagang klaseng relasyon ito? Hindi ba't isa itong batayang ugnayang panlipunan? Oo. Sa gayong ugnayang panlipunan, hindi pwedeng makipag-usap ang mga tao ng taus-puso, ni magkaroon ng malalalim na koneksyon, ni magsabi ng anumang gusto nila.
Hindi nila masabi ng hayagan ang nasa puso nila o ang mga problemang nakikita nila sa ibang tao o ang mga salitang makakatulong sa ibang tao. Sa halip, pumipili sila ng magagandang bagay na sasabihin para manuyo sa iba. Hindi sila nangangahas na sabihin ang totoo o itaguyod ang mga prinsipyo, kaya napipigilan ang iba na makabuo ng mga mapanlabang kaisipan tungkol sa kanila. Kapag walang sino mang nagiging banta sa isang tao, hindi ba't mamumuhay ang taong iyon ng medyo maginhawa at mapayapa? Hindi ba't ito ang layo ng mga tao sa pagtataguyod sa kasabihang, kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa muka. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Oo. Malinaw na ito ay isang baluktot at mapanlinlang na paraan para mamuhay na may elemento ng pagiging mapagbantay na ang layon ay pangalagaan ang sarili. Sa pamumuhay ng ganito, ang mga tao ay walang mga katapatang loob, walang matatalik na kaibigan na mapagsasabihan nila ng kahit anong gusto nila. Sa pagitan ng mga tao, mayroon lang pagbabantay laban sa isa't isa, pagsasamantala sa isa't isa, at pagpapakana laban sa isa't isa, kung saan kinukuha ng bawat tao ang kailangan nila mula sa ugnayan. Hindi ba't ganoon iyon? Sa ugat nito, ang layo ng kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa muka. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila, ay para hindi mapasama ang loob ng iba at hindi magkaroon ng mga kaaway para protektahan ang sarili sa pamamagitan ng hindi pananakit sa sinuman. Isa itong taktika at pamamaraan na ginagamit ng isang tao para hindi siya masaktan. Mula sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na kung mamumuhay ka sa filosofiya para sa mga makamundong pakikitungo na kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa muka. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Lalo mo lang gagawing mapanlinlang at tuso ang iyong sarili. Hindi mo na magagawang magsabi ng tunay mong saloobin sa iba. Hindi ka mangangahas na sabihin ang mga bagay kahit na para sa ikabubuti pa nila. At hindi ka makapagbibigay ng anumang tunay na tulong sa kanila. Ito ang paraan ng mga walang pananampalataya sa pagharap sa mga makamundong pakikitungo. Sa lahat ng mga taon na ito, namuhay ako ayon sa filosofiya ni Satanas para sa mga makamundong pakikitungo. Itinuring kong paraan para manatiling buhay ang kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa muka. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Naniniwala ako na kapag may napansin akong problema o kakulangan sa iba, sapat nang banggitin ito ng may pag-iingat. At hindi ko dapat ilantad o himayin ang mga iyon dahil kung hindi, mapasasama ko ang loob nila. Magkakaroon ako ng kaaway at makasasama pa sa akin. Kapag may napapansin akong mali sa sino man sa mga kapitbahay ko, kailanman ay wala akong sinasabing kahit ano. Sa takot na mapasama ko ang loob ng mga kapitbahay ko at ibukod nila ako dahil doon. Matapos akong manampalataya sa Diyos, patuloy akong namuhay ayon sa pananaw na ito. Bilang leader ng iglesia, kapag may nakikita akong anumang pagbubunyag ng katiwalian sa mga kapatid, dapat sana ay tinutulungan ko sila dahil sa pag-ibig at tinutukoy ang kanilang mga problema. Ito ang responsibilidad na dapat kong tuparin. Pero wala man lang akong ginawang anumang tunay na gawain. Nang iulat ng mga kapatid ang problema ni Jiaojian, alam na alam ko na kung hindi ako makikipagbahaginan sa kanya at hihimayin ang problema niya para tulungan siyang maunawaan ang sarili niya at makapagbago,
mas marami pang kapatid ang malilimitahan niya at maaapektuhan ang gawain. Gayunpaman, natakot ako na baka mapasama ko ang loob niya at mahirapan ako sa pakikisama sa kanya sa hinaharap, na magpapahirap sa aking gawin ang gawain ko ng pamumuno. Kaya, bahagya ko na lang itong binanggit. Dahil doon, walang naging pagkaunawa si Zhao Zhen sa mapagmataas niyang disposisyon at hindi siya nagbago kahit kaunti. Ganoon din ang nangyari kay Wang Hong. Malinaw kong nakita na namumuhay si Wang Hong sa karuwagan at sa takot at hindi dumadalo sa mga pagtitipon o gumagawa ng kanyang tungkulin na nakaantala na sa gawain. Gayunpaman, naisip ko na kung ilalantad at hihimayin ko ang mga problema niya sa unang pagkikita pa lang namin, sasabihin niyang hindi ako mapagsaalang-alang. Ano ang gagawin ko kung mapasama ko ang loob niya? Kaya ayaw kong ilantad o tukuyin ang mga problema niya. At nagpakatuso pa ako sa pagtutulak ng isyo sa diakono ng pagdidilig para ito ang lumutas. Ginamit ko ang mga satanikong filosofiya para mapanatili ang mga relasyon ko sa mga tao at nakakasundo ko ang lahat. Pero sa totoo lang, napahama ko ang mga kapatid at naantala ko pa ang gawain. Kung naisagawa ko lang sana ang katotohanan ng mas maaga at inilantad at hinimay ang mga problema ni na Zhao Zhen at Wang Hong, mas maaga sana nilang naunawaan ang kanilang mga sarili. At naiwasan sana ang pinsalang naidulot sa gawain ng iglesia at sa kanilang buhay pagpasok. Nakita ko na kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa muka. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila, ay hindi isang positibong bagay, kundi isang tuso at mapanlinlang na paraan ng pakikitungo sa mundo. Ito ay ganap na salungat sa katotohanan. Kung nagpatuloy akong mamuhay ayon sa mga filosofiya ni Satanas, malamang na nakagawa ako ng maraming bagay na makapipinsala sa sarili ko at sa iba. Nagdudulot ng pagkagambala at panggugulo sa gawain ng iglesia at magiging dahilan ng pagkasuklam at pagkamuhi ng Diyos. At sa huli, mabubunyag at matitiwalag ako. Kalaunan, nakabasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at naunawaan ko kung ano ang pagpuna sa mga pagkukulang ng iba at kung ano ang wastong pagtukoy at pagtulong. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang salita bang punahin sa kasabihang, kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila, ay mabuti o masama? Ang salita bang punahin ay may dalang kahulugan ng pagkakabunyag o pagkakalantad ng mga tao gaya ng sa mga salita ng Diyos? Wala. Mula sa aking pagkaunawa sa salitang punahin, batay sa pag-iral nito sa wika ng tao, wala itong gayong kahulugan. Ito ay medyo may kalikasan ng mapaminsalang uri ng paglalantad. Nangangahulugan ito na ilantad ang mga problema at pagkukulang ng mga tao o ang ilang bagay at pag-uugali na lingid sa kaalaman ng iba o ilang intriga, ideya o pananaw na nasa likod. Ito ang kahulugan ng salitang punahin sa kasabihang kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Kung ang dalawang tao ay magkasundo at magkatapatang loob, na walang mga hadlang sa pagitan nila at kapwa sila umaasa na maging pakinabang at tulong sa isa't isa, magiging pinakamainam para sa kanila na umupo ng magkatabi at magsalita ng malinaw tungkol sa mga isyong kinakaharap ng bukas at taus-puso. Ito ay nararapat at hindi ito pagpuna sa mga pagkukulang ng iba. Kapag natuklasan mo ang mga problema ng ibang tao, ngunit nakita mong hindi pa niya kayang tanggapin ang pagtukoy mo rito,
huwag ka nalang magsalita ng kahit ano para maiwasan ang away o alitan. Kung gusto mo siyang tulungan, maaari mong hingin ang kanyang opinyon at tanungin muna siya. Nakikita kong medyo may problema ka at nais kong bigyan ka ng kaunting payo. Hindi ko alam kung makakaya mo itong tanggapin. Kung makakaya mo, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi mo makakaya, sasarilinin ko muna ito sa ngayon at hindi ako magsasalita. Kapag sinabi niyang pinagkakatiwalaan kita, ano man ang sasabihin mo ay magiging angkop. Kaya ko itong tanggapin. Ang ibig sabihin yon ay nabigyan ka ng pahintulot at maaari mo ng isa-isang ibahagi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga problema. Hindi lamang niya lubusang tatanggapin ang sasabihin mo, kundi makikinabang din siya mula rito at maaari pa ring mapanatili ninyong dalawa ang isang normal na relasyon. Hindi ba't iyan ay pagtrato sa isa't isa ng may sinseridad? Oo. Ito ang tamang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa iba. Hindi ito pagpuna sa mga pagkukulang ng iba. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagpupuna sa mga pagkukulang ng isang tao ay isang mapaminsalang pag-atake. Sinasadyang gamitin ang mga kakulangan, pribadong bagay, at kahit ang mga pinakasensitibong bagay ng ibang tao para ilantad sila. Ito ay sadyang pagpapahiya sa iba at pinsala lang ang idinudulot nito sa kanila. Sa sambahayan naman ng Diyos, sa kabilang banda, kapag nakikita nating nagbubunyag ng mga tiwaling disposisyon ang mga kapatid o kumikilos ng taliwas sa mga prinsipyo, inilalantad, hinihimay at tinutukoy natin ang kanilang mga problema, alinsunod sa mga salita ng Diyos. Tinutulungan silang maunawaan ang kanilang tiwaling disposisyon. Kapaki-pakinabang ito sa kanilang buhay pagpasok. Ang ganitong uri ng paghimay at paglalantad ay hindi pagpuna, kundi pagtulong sa kanila dahil sa pagmamahal. Sa pagharap sa problema ni Jiaojian, nang ilantad at himayin ko ang mapagmataas niyang disposisyon batay sa mga salita ng Diyos, tinutulungan ko siyang pagnilayan at kilalanin ang kanyang mga problema para makapagbago siya, magkamit ng buhay pagpasok at makipagtulungan ng may pagkakasundo sa mga kapatid para magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Ito ay isang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Isa pa, nang makipagbahaginan ako kay Wang Hong at hinimay ang problema niya sa pagiging makasarili at pangangalaga sa sarili, ang layunin ay tulungan siyang magkamit ng pagkaunawa sa kanyang makasarili at kasuklam-suklam na kalikasang diwa para makapagsisi siya, makapagbago at magawa ang kanyang tungkulin. Pagtulong din ito kay Wang Hong. Ang ganitong uri ng paglalantad at paghimay ay naaayon sa mga katotohanang prinsipyo at isang positibong bagay. Hindi ito pagpupuna ng kamalian ng mga tao. Para matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpuna at ng tamang paggabay at pagtulong, ang pangunahing tinitingnan ay ang intensyon at motibo. Isa pa, palagi akong nag-aalala na ang paglalantad at paghihimay sa mga problema ng ibang tao ay mapasasama ang loob nila at magtutulak sa kanilang ituring akong kaaway na mas magpapahirap sa gawain ko ng pamumuno. Kaya, sa bawat pagkakataon ay pinananatili ko ang mga relasyon ko sa mga tao. Sa katunayan, iba ang sambahayan ng Diyos sa lipunan. Sa sambahayan ng Diyos, ang katotohanan ang naghahari. Para magampanan ng maayos ang iyong tungkulin, dapat kang kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo at hindi maaaring magagawa mo lang ng maayos ang iyong gawain sa pamamagitan ng pagpapanatili ng magandang relasyon sa iba. Napagtanto ko na masyadong baluktot ang mga ideya ko
at talagang hindi naaayon sa katotohanan kahit kaunti. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Anong uri ng tiwaling disposisyon ang naging dahilan kung bakit hindi ako naglakas loob na ilantad ang mga problema ng iba? Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang konsensya at katuwiran ay dapat kapwa maging bahagi ng pagkatao ng isang tao. Ang mga ito ang kapwa pinakapundamental at pinakamahalagang mga bagay. Anong uri ng tao ang isang taong walang konsensya at walang katwiran ng normal na pagkatao? Sa pangkalahatan, siya ay isang taong walang pagkatao at isang taong talagang napakasama ng pagkatao. Sa mas partikular, anong mga katangian ang matatagpuan sa gayong mga tao? Anong mga partikular na pagpapamalas ng kawalan ng pagkatao ang taglay nila? Makasarili sila at mababang uri. Ang mga taong makasarili at mababang uri ay pabasta-basta sa kanilang mga kilos at hinahayaang mangyari ang mga bagay kung hindi personal na nakakaapekto sa kanila ang mga ito. Hindi nila iniisip ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ni hindi sila nagpapakita ng pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng Diyos. Wala silang pakiramdam ng pasanin o responsibilidad pagdating sa paggampan ng kanilang mga tungkulin o pagpapatotoo sa Diyos. May konsensya at katuwiran ba ang ganitong klaseng tao? Wala. Nakadarama ba ng paninisi sa sarili ang isang taong walang konsensya at katwiran dahil sa pagkilos ng ganito? Hindi siya nakadarama ng paninisi sa sarili. Walang silbi ang konsensya ng ganitong klaseng tao. Hindi sila kailanman nakaramdam ng paninisi ng kanilang konsensya. Kaya mararamdaman ba nila ang paninisi o disiplina ng banal na espiritu? Hindi. Hindi nila ito mararamdaman. Pagkabasa ng mga salita ng Diyos, para akong sinaksak sa puso. Nakonsensya ako at hindi mapakali sa mga nagawa ko. Ang mga taong may konsensya at pagkatao ay may pasanin sa kanilang mga tungkulin at may pagpapahalaga sa responsibilidad. Sa bawat pagkakataon ay isinasaalang-alang ang mga interes ng iglesia at inilalantad at hinihimay ang mga taong gumagawa ng mga bagay na nakagagambala at nakagugulo sa gawain ng iglesia. Sa kabaligtaran, ang unang naiisip ng mga walang pagkatao ay ang takot na mapasama ang loob ng ibang tao at magkaroon ng mga kaaway. Pinoprotektahan lang nila ang sarili nilang mga interes at nagiging mga mapagpalugod ng mga tao. Hindi pinoprotektahan ang mga interes ng iglesia kahit kaunti. Nang pagnilayan ko ang aking sarili, nakita ko na ako nga iyong uri ng taong makasarili at kasuklam-suklam na may mababang pagkatao na inilantad ng Diyos. Malinaw kong nalalaman na nalilimitahan ni Jaujan ang aking mga kapatid at nakaapekto na ito sa gawain ng iglesia at sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Isa pa, ginamit ni Wang Hong ang mga banta sa kanyang kaligtasan bilang dahilan para talikuran ang kanyang mga tungkulin. Bilang leader ng iglesia, dapat sana ay nakipagbahaginan ako sa kanila at hinimay ang mga problemang ito sa lalong madaling panahon. Para maunawaan nila ang pinsala at mga kahihinatnan ng pagpapatuloy ng ganito para mabago nila kaagad ang kanilang mga maling kalagayan at magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Gayunpaman, natakot ako na kung mapasasama ko ang loob nila, magdaramdam sila at ibubukod ako. Kaya hindi ako nakipagbahaginan sa kanila. Sa bawat pagkakataon, pinrotektahan ko ang sarili kong mga interes at ang tanging iniisip ko lang ay mapanatili ang magagandang relasyon sa mga tao
at mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Hindi ko isinaalang-alang ang mga interes ng iglesia kahit kaunti. Hindi ko inisip kung magdurusa ba ng kawalan ang buhay ng mga kapatid. Talagang napakamakasarili ko at kasuklam-suklam. At wala akong kahit katiting na pagpapahalaga sa katarungan. Hindi ko talaga ginagampanan ang tungkulin ko. Gumagawa ako ng masama at nilalabanan ang Diyos. Kung hindi ako magsisisi at magbabago, sa huli ay kasusuklaman at ititiwalag ako ng Diyos. Nang maunawaan ko ito, pinagsisihan ko ang aking mga nagawa. Naramdaman kong may pagkakautang ako sa Diyos at na binigo ko ang mga kapatid. Nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, handa akong magsisi at maging isang taong may pagkatao at pagpapahalaga sa katarungan. Nais kong magpakita ng pagsasaalang-alang sa iyong mga layunin sa hinaharap at protektahan ang mga interes ng iglesia. Sa pamamagitan ng panalangin at paghahanap, nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung nais mong magtatag ng normal na kaugnayan sa Diyos, kailangang nakabaling sa Kanya ang puso mo. Sa pundasyong ito, magkakaroon ka na rin ng mga normal na kaugnayan sa ibang tao. Kung wala kang normal na kaugnayan sa Diyos, anuman ang gawin mo upang mapanatili ang iyong mga kaugnayan sa ibang tao, gaano ka man magpunyagi o gaano mang pagsisikap ang iyong ibuhos, ang lahat ng ito ay magiging isang pilosopiya ng tao para sa mga makamundong pakikitungo. Pananatilihin mo ang iyong katayuan sa mga tao at makakamit ang kanilang papuri sa pamamagitan ng mga perspektiba ng tao at mga pilosopiya ng tao, sa halip na magtatag ng mga normal na interpersonal na kaugnayan ayon sa salita ng Diyos. Kung hindi ka magtutuon ng pansin sa iyong mga kaugnayan sa ibang mga tao, kundi sa halip ay magpapanatili ng isang normal na kaugnayan sa Diyos at handa kang ibigay sa Diyos ang puso mo at matutunang magpasakop sa Kanya, kung gayon ay natural lamang na magiging normal din ang iyong mga kaugnayan sa lahat ng tao. Sa gayon, hindi itatatag sa laman ang mga kaugnayang ito, kundi sa pundasyon ng pagmamahal ng Diyos. Halos wala kang magiging pakikipag-ugnayan sa laman sa ibang mga tao, ngunit magkakaroon ng pagbabahaginan sa espiritual na antas, gayon din ng pagmamahalan, pag-aalo, at paglalaan sa isa't isa sa pagitan ninyo. Lahat ng ito ay ginagawa sa pundasyon ng pagnanais na mapalugod ang Diyos. Ang mga kaugnayang ito ay hindi pinananatili sa pamamagitan ng mga pilosopiya ng tao para sa mga makamundong pakikitungo, kundi likas na nabubuo ang mga ito kapag may pagpapahalaga ka sa pasanin para sa Diyos. Hindi nangangailangan ang mga ito ng anumang pantaong pagsisikap mula sa iyo, at kailangan mo lamang magsagawa ayon sa mga prinsipyo ng mga salita ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sa ating mga relasyon sa mga kapatid, dapat nating pakitunguhan ng iba alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo. Kapag natuklasan nating may anumang uri ng tiwaling disposisyon ang ating mga kapatid, dapat tayong makipagbahagi sa kanila at tulungan sila dahil sa pag-ibig para makapagnilay-nilay sila at maunawaan ang kanilang sarili at magkamit ng kaunting buhay pagpasok. Hindi tayo dapat umasa sa mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo para mapanatili ang ating relasyon sa iba. Minsan, kapag hindi nakikita ng iba ang sarili nilang mga problema, kailangan nating ilantad at himayin ang mga ito.
Hanggat sila ay mga kapatid na naghahangad sa katotohanan, magagawa nilang pakitunguhan ito ng tama at magbago pagkatapos. Gayunpaman, ang mga hindi naghahangad sa katotohanan ay makikipagtalo at lalaban kapag tinutukoy at inilalantad ang mga bagay-bagay. Ibinubunyag sila nito at kasabay nito, tinutulungan tayong magkaroon ng kaunting pagkilatis sa kanila. Kalaunan, napansin ko na ang diakono ng pagdidilig ay walang pasanin sa kanyang tungkulin. Nagpabagal-bagal siya sa pagpapatupad ng gawain at nagdadahilan pa. Sinasabing mahina ang kanyang kakayahan at hindi niya nauunawaan ang katotohanan. Gusto kong tukuyin ang mga problema niya para magkaroon siya ng mas malaking pasanin sa kanyang tungkulin. Pero naisip ko naman, kung direkta kong ilalantad ang mga problema niya na magpapasama sa loob niya, paano na kami magtutulungan sa hinaharap? Nang maisip ko ito, medyo nag-alinlangan ako. Kalaunan, naisip ko ang ilang salita ng Diyos na nabasa ko noon. At napagtanto kong sinusubukan ko na namang panatilihin ang relasyon ko sa iba sa pamamagitan ng pag-asa sa mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo. Pero malinaw kong alam sa puso ko na gaano man kahusay kong mapanatili ang mga relasyon ko sa iba, hindi ito pagsasagawa ng katotohanan at hindi ito sinasang-ayunan ng Diyos. Nanalangin ako sa Diyos na bigyan ako ng determinasyon na maghimagsik laban sa laman at isagawa ang katotohanan. Kalaunan, tinukoy ko ang problema ng diakono ng pagdidilig sa pagiging pabasta-basta sa kanyang tungkulin at nakipagbahaginan tungkol sa kalikasan at mga kahihinatnan ng pagiging pabasta-basta. Pagkatapos ng aming pagbabahaginan, naunawaan niya ang kanyang problema at naging handa siyang maghimagsik laban sa kanyang daman at isagawa ang katotohanan. Naranasan ko na kapag tinatrato mo ang mga tao ayon sa mga katotohanang prinsipyo, may katiwasayan sa iyong puso. Salamat sa Diyos.